Mm. So dito tayo, sunod, mga kababayan. 'Di ba, totoo naman ako mali ba? Oh, so ito mga kababayan kay Sara at si Digong at ang IC. 'Di ba? Oh, sa barangay nag-umpisa ang kurakot. Lalong-lalo ng SK. 'Di ba? Mm. Diyos ko. Oo, hindi ko naman lahat ng barangay opisyalis pero madadamay po talaga katulad sa pulis. Kahit ako ngayon, hindi ako masyadong nagtitiwala sa pulis kasi bakit? Kung tutuusin ninyo mga kababayan, yung mga pulis sangkot dun sa missing sa Bungero, tignan nyo, puro-puro pulis opisyalis pa yun may mga ranggo. 'Di ba? Oh, lalo ngayon mananawagan pa si Amy Marcos na ano daw, kailan daw umpisahan itong Iski Chairman Kemerot Keme. Diyos ko, dyan naman mag-umpisa ang nakawan at korupsyon sa Iski na yan. Nakita nyo yung Iski Chairman sa Cebu, Manamarel? Di ba? Oh, so yun lang mga kababayan. Dito tayo kay Sara. Naku. Ano nga ba ito mga kababayan? Ako si Sara Duterte mga kababayan. Oo, binanatan ng ICC. Oo, BP Sara Duterte to ICC. Bitawan nyo si Digong. Huwag nyo kaming pakialaman. Ito ang sabi. Ito mga kababayan. Ayun nandito, kasi gusto natin sabihin sa ICC. Bitawan nyo na yan. Yes! Huwag nyo kaming pakialaman. Yes! Dahil bansa namin ito, kung ano yung gusto naming mangyari, kami lang mga Pilipino ang magdidesisyon. Yes! Bangag, Yes, ma'am. Yan ang bangag sinabi resign sa'yo. daw. May pollution. Pinag-usapan na ng ICC. Kailangan namin ng kaso. Alam niyo ba, isa na lang ang kaso sa loob ng ICC. Ang kaso na lang ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya pilit na pilit sila. Politics! Na hawakan yung kaso. Kahit na sabi ko, sino ba ang witness niyo? Isang tao? Ito may marites pa na DDS dito. Ang sabi, isa na lang daw ang kaso sa ICC, si Digong na lang daw sa loob. Si Digong lang kasi ang nahuli. Diba? Mag-antay kayo na si Netanyahu, si Putin ay mahati doon. Kasi alam niyo sa totoo lang, pasalamat nga tayo na si Digong ay hinatid at nakipag-cooperate ang gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Mami Tess, hello po. Kasi kung hindi nakipag-cooperate si PBBM sa ICC, mananatili, 'di ba? Mananatiling dilubyo ang ating bansa. Mananatiling pasukin tayo dito ng mga sindikato, mga drug lords at mga kontrabando. At maraming utak ng mga Pilipino ang masisira dahil sa droga. 'Di ba? Sa totoo lang mga kababayan, alam niyo ang Russia kung bakit nila hindi surrender si Vladimir Putin kasi takot sila martial law kasi doon. Hindi nila pwedeng lusubin ang nila doon, kumbaga parang White House nila or parang Malacanang nila or tirahan ng presidente nila doon kasi martial law. Diba? Pero kung itigil ni Vladimir Putin yung martial law sa Russia, pwede nilang lusubin yan at isurrender nila yan si Vladimir Putin sa ICC. Lalong-lalo na si Netanyahu na isang tawag dito, Prime Minister ng Israel. Sa tingin ninyo, kung papayagan lang ng Israeli government na mapasok ng mga taong biktima na pinasabugan ng nuclear missile ni Netanyahu, yung mga tao dun sa mga civilian sa kabilang bansa, kung malulusob lang nila yan, masusurrender nila si Netanyahu sa ICC. Ang tanong lang, hindi nila masurrender si Netanyahu at itong si Vladimir Putin kasi may mga power. Ang kagandahan lang mga kababayan, kaya si Digong ay nasurrender doon sa ICC kasi mismo ang gobyerno natin tumulong sa tao. Pinapakinggan ni Marcos ang hiling ng taong bayan na itigil na ang kababuyan at kabastusan ng rehimeng Duterte. 'Di ba? Pasalamat nga tayo na may gobyerno na pinakinggan ang tao.
Hindi katulad noon na ang gobyerno ang pinapakinggan ay ang sarili lang. Kapag sinabi niyang ipasara mo yan, ipapasara niya. Kapag sinabi niyang ipatumba mo yan, ipapatumba niya. Kasi siya ang nasusunod. Hindi niyo ba naiisip mga kababayan na ang ginawa ni Digong is a silent martial law? 'Di ba? Pasalamat nga kayo na meron tayong presidente na Bongbong Marcos Jr. na boses ng tao ang pinapakinggan. Hindi niya sinusunod ang kanyang mithi, ang kanyang interes. Kasi kung patuloy pa na naging presidente si Digong at hindi bumaba, ilang adik pa at ilang inosente pa at sibilyan ang mamamatay. 'Di ba? Yan ang hindi naiintindihan ng mga DDS, mga kababayan. Ngayon sasabihin ni Sara, hayaan nyo kami kasi meron kaming sariling batas sa aming bansa. Bitawan nyo na si Digong. Ang kaisa-isang kaso na lang na naiwan sa ICC ay si Digong na lang. Alam nyo ba, at totoo lang mga kababayan, si Digong po ang pinaka number 1 na example sa buong mundo na hindi porkit powerful ka at hindi porkit leader ka ay may karapatan kang abusuhin ang kapangyarihan mo. Alam nyo ba na lahat ng mga leader sa buong mundo natatakot na sa ICC? Bakit? Si Digong na kinikilala at tinitingala noon at tinatawag nilang The Punisher, nakulong sa ICC, sila pa kaya? Tandaan ninyo si Digong na napasok sa top 100 na pinaka-powerful na presidente sa buong mundo. Top 100 influential president. 'Di ba? Tandaan ninyo napasok siya sa top 100 na top influential president, ma-influensyang tao. Pero nakulong siya sa ICC. Alam nyo ba na malaking halimbawa yan? Mami Tess, maraming salamat po sa iyong super sticker. Thank you so much. Alam nyo ba na halimbawa yan at malaking malaking example si Digong sa lahat ng leader na hindi pala po pwede na abusaduhin natin ang ating kapangyarihan or ang ating power as a leader in this country. Kasi tingnan natin, yung isang leader sa Pilipinas na tinatawag na Punisher, napakulong. Kaya dapat hindi tayo mag-abuso sa ating kapangyarihan kasi hindi lahat ng panahon ay sumasang-ayon at umuyon sa atin. Sa madaling salita, hindi palagi na ang dagat high tide naglulutay din. Paano kung sa ibang bansa naman mangyari yan na mayroong isang leader na ang kalaban niya ay nanalo at siya ay natalo? At yung kalaban niyang nanalo ay ididiin siya at ipapakulong siya. Yan ang inaabangan ni Netanyahu na kapag siya'y napalitan, may possibility na yung pumalit sa kanya ay ipapakulong siya. Ganyan ang nangyari ngayon kay President Bongbong Marcos na kung saan hiling at hinaing ng taong bayan sa biktima sa war on drugs at grabing patayan, no? Pinakinggan ni PBBM. Tandaan ninyo mga kababayan, hindi naman sana darating sa ganitong pangyayari, hindi naman darating sana sa ganitong punto, 'di ba? Na makulong si Digong, ma-impeach si Sara kung hindi sila bastos. 'Di ba? Oo, hindi makukulong si Digong at hindi mai-impeach si Sara kung hindi bastos. Bakit? Tanong ko sa inyo mga kababayan, si PBBM hindi pa presidente, binaboy na ni Digong. Nung naging presidente na si PBBM, araw-araw binaboy, araw-araw press con, araw-araw rally, araw-araw may mautog rally. Puro na lang bukang bibig, Marcos bangag, Marcos adik, Marcos nagdudroga. Ngayon, sa tingin ninyo mga kababayan, kung ako si Marcos, sasabihan ako ni Sarang bangag, ipapatay, may killer na siyang nakausap, anong gagawin ni Marcos? Ngingiti lang at sabihin niya, praise the Lord, ipapapatay ako ni Sara. Malamang gagawa yan siya ng hakbang na hindi siya mapapatay. For the safety. Binantaan mo, ang sabi nga ni PBBM, kung ganun man lang kadali bantaan ang isang presidente, paano pa ang ordinaryong mamamayang Pilipino? So papalagan ko yan. Kaya nga pumalag. Ayan yung sinabi ninyong weak leader. Di ba? Kaya sinasabi niyong weak leader, bangag, adik. Pumalag. Asaan kayo ngayon? Sinong weak ngayon? Sinong bangag ngayon? Diba? Sinong adik ngayon?
Kasi tinatakot ninyo, binabantaan ninyo. Lagi ninyong pagkatandaan, hindi porkit ang mga Marcos ay tahimik lang sa kadasira ninyo noon, malamang hindi sila gumagalaw at that time kasi wala silang power, kasi sirang-sira sila. Almost 39 years nilang inantayan. Ngayon pa magpapababoy si PBBM? Ngayon pa magpa-underestimate siya? Presidente ka, mumurahin mo? Presidente siya? Babantaan mo? Presidente yan eh. Sabi ko nga sa inyo, di kayo miyembro ng X-Men na kapag binangga nyo yung pader, tatagos kayo. Hindi kayo miyembro ng X-Men na pwede kayong magpalit ng anyo. Diba? Kahit sino sa atin ditong ordinaryong tao, kung duru-duruin ka at araw-arawin kang bastusin, sa tingin mo, ipagdasal mo na lang at sabihin mo, praise the Lord, ikaw lang bahala, Lord. Binato ka na, bukol ka na, oh. Bugbog ka na, pasang-pasa ka na, putang ina. Sabihin mo pa, thank you, pinasaan mo ko. Ganun ba yun? Binugbog ka na lahat-lahat, oh. Sinaksak ka na ng sinaksak. Sasabihin mo, aray, di ko naisip na makukulong ka pa. Gaganon ka? Diba? Oo. Diyos mio, Marimar. Ikaw ba naman, meron tayong presidenteng bangag noon, bangag ngayon. Tapos sasabihin lang ni PBBM, aray, di ko inisip na mababangag ka pa. Gaganon lang ba siya? Tanga lang ang gagawa nun. Diba? Ay, Diyos mio, Marimar. Nakakaloka. Tapos yung sasabihin mo, bitawan daw, sabi ni Sarah. Bitawan nyo si Digong dyan. Huwag nyo kaming pakialaman. Kasi may sarili kaming bansa at may sarili kaming batas. Kaya nga masabi niyang may sarili kaming bansa, may sarili kaming batas. Kasi nga hawak nila sa liig ang Korte Suprema, ang DOJ at ang Ombudsman. Kaya kahit yung may si Digong, hindi yan nakukulong. Bakit? Kasi under hawak niya sa liig, itong mga tawag dito, itong mga nasa korte, nasa husgado, nasa ombudsman, hawak niya lahat. Diba? Ang katanga. Sorry na lang. Alam niyo, sa totoo lang, ano na po yan, listen, learn. Hindi yan actually mga kababayan, yung pagkakulong ni Digong sa ICC, ano po yan, listen, learn na yan. Hindi lang para sa mga leader sa buong bansa, kundi pati na rin sa mga susunod na leader sa ating bansa, na hindi porkit ganun ka-powerful, hindi porkit ganun ka-kapangyarihan at ganun ka-kalakas, ay hindi ka pwedeng maipakulong. Maipapakulong ka talaga. Diba? Kaya lagi ninyong tandaan, mga kababayan, hindi palagi na itong baha na sa harap namin, baha. Uupa din yan. Uhupa din yan. Diba? Oo, hindi palagi, mga kababayan, na itong baha na nandito sa harapan namin ngayon, after ilang araw huhupa to. Ganun din ang kapangyarihan ng mga politician. Hindi ka habang buhay presidente, 6 na taong ka lang. Pagbaba mo sa posisyon mo, wala ka ng kwenta. Maliban na lang kung tatakbo ka ulit mayor, congressman, senador, gobernador, o vice president, pwede pa. Diba? Kaya lagi niyong pagkatandaan, tsaka po democratic state tayo, kaya may kapangyarihan din po tayo sa mga namumuno. Kaya nga, Ma'am Hairskri, di ba? Oo. Hindi naman tayo dito monarchy. Na ang monarchy na pag namatay yung tatay, papalit yung anak na panganay, na lalaki. Hindi naman tayo pwedeng hindi palitan. Kaya nga tinatawag na election eh. Di ba? Kaya nga tinatawag na election. 'Di ba? Kaya palitan. Akala ko na siguro ni Digong na kahit porket naging presidente na siya sa Pilipinas ay hindi na siya pwedeng tibagin. Tanga. Isang utot ka na nga lang, mamamatay ka na. Tapang-tapang mo pa. Yan, tignan nyo. Alam nyo, sa totoo lang, mga kababayan, minsan, matuto din po tayong tumanaw ng utang na loob sa taas. Kung ano man ang ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, dapat pinahalagahan natin at iniingatan natin yan. Bakit? Meron nga tayong kasabihan na kapag gumawa ka ng kabutihan sa lupa, marami kang mamanahin na kayamanan sa langit. Anong ginawa ni Digong na kabutihan? Nga, wala. Front lang.
'Di ba? Oh, ngayon sa sobrang kayabangan niya, ang pagiging kayabangan niya ay ang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ang tanong ay napahamak ba siya? Oo. Tignan niyo, mamamatay na lang, nakakulong pa rin. 'Di ba? So yun lang ha, mga kababayan, yung ating ano. Dito tayo sunod